Capricorn, ituloy natin. This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Let's see. Merry Christmas! Merry Christmas! This is a Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Collective energy ng mga Capricorn, please. Collective energy ng ating mga Capricorn. Kabuhayan, kaperahan, pag-iibig, relasyon, kaibigan, pamilya, mga taong nakapaligid sa'yo. Guidance and good news, please. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Let's see. Kamusta ang mga napaka-practical sa buhay? Capricorn. Page of Pentacles, may mga bagay kang hinihintay sa buhay mo. Okay. Right now, you're managing like yung mga expectations sa mga blessings na dumarating because it feels na nagkakaroon ng konting delays. At sabi mo, tuloy lang naman. And you're being very quiet about your manifestations, okay? And sabi mo kung ano man yung mga hindi dumarating, quiet muna, trabaho lang. Hindi lahat ng valuable ay about pera. Nararamdaman ko din dito yung mga panahon, pagmamahal, pagtitiwala na dating bigay ka lang ng bigay sa mga tao. Ngayon, pinag-iisipan mo kung worth it bang pagkatiwalaan at bigyan ng pagmamahal. In the past, you're very confident about this, about family and love situation, but it feels like habang tumatagal, nagkakaroon ka ng questions. Ano ba rin maiitulong mo? Paano ito maaayos? Paano mawawala yung conflict? Paano magkakaroon ng harmony? You're trying to get in touch with your intuition, pero parang nahihirapan ka because you're overthinking. Sometimes you're very emotional. Nakikiramdam ka at nalulungkot ka kung ano yung mga naging energies at kung ano yung mga nangyari recently. Gusto mo namang mag-move forward at iwanan na in the past yung mga bagay na mabigat na nangyari nitong 2025, especially finances, meron ka mga minamanifest na malaking blessings, pero parang nagkaroon ng sagabal, okay, ng blockages. Pero sabi mo, temporary yan, tuloy ang buhay, okay? Meron kang sinimulan na isang bagay na gustong-gusto mo. For some of you, this is a love connection na hindi naman din nagtagal, because na-realize mo na hindi naman to para sa'yo. Meron ka ring maaari na for some of you, meron ding sinimulan ng mga investment, negosyo, or trabaho, and slowly na-realize mo na parang hindi ito yung long-term na gusto mong mag-invest na magiging long-term career or magbibigay ng swerte or good money flow para sa'yo. Marami kang plano and sabi mo, you're manifesting that. Hahanapin mo yung mga bagay na gusto mo. Kumbaga walang problema. Kung hindi nag-workout, edi rebuild. Pag hindi nag-workout, edi start over. Something like that. Simplihan na lang natin, no? Kasi parang wala namang certain sa buhay. Pag hindi nag-workout ang relasyon, tuloy ang buhay. Pag walang dumating, okay lang. Pag may dumating at you know, na parang you have to get to know each other first, then get to know each other first. Pagdating sa negosyo, sisimulan, hindi nag-workout, okay lang, simula ulit. Pag trabaho, hindi yan para sa'yo, apply ulit to the next, okay? Kung hindi naman perfect yung timing, intay-intay mo na ng konti bago, like mag-resign at hanapin yung talagang job opportunity na gusto mo, okay? You're just trying to go with the flow and accepting na may mga bagay na pag tinanggal sa'yo ni God, ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. Okay? Sabi ng feminine sa connection na to is pagdating sa relationship, kung hindi buo, pag hindi niya maramdaman na buo yung commitment, hindi siya interesado. Capricorn, I feel you're getting to know more people, more connection, networking. Pagod ka na rin sa competition, no? Sabi mo parang gusto mo na lang kaibiganin yung mga competition na yan. Sabi mo napapagod ka na, you're not really competing sa'yo, parang maitawid mo lang yung mga pangarap mo, you're not really in a, like magsiraan kung sino man yan, yung mga tao na, you know, hindi gusto yung tagumpay mo. Hinahayaan mo na lang yung mga competitors mo na alam mong may mga sinasabi tungkol sa negosyo mo, sa mga kasama mo sa work, na hindi na nga nakasuporta, hindi na nga naka-appreciate ng ginagawa mo, hinayaan mo na lang.
Basta sa'yo, gagawin mo yung best mo and maghihintay ka ng harvest time mo. Okay? Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. If you're manifesting abundance, the yellow and happy crystal, Brazilian citrine. For harmony, no, and healing your heart chakra, to balance the heart chakra, the pink crystal, Madagascar rose quartz. Protection crystal, and grounding and protection, okay, of your energy, Madagascar black tourmaline protection crystal. Okay? Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and blessed by a light and guide. PM lang. Okay, so, the reason for the reading, there's a masculine in this connection na nahihirapan siya to be honest sa kanyang feminine. But I feel nagkaroon ng kasunduan ulit, reconnection, reconciliation. May mga growing up to do na kailangan gawin ang masculine sa connection na to. And I feel may lack of awareness kung ano yung mga dapat niyang ayusin. Okay? I feel ko ano man yung, ito yung energy na ano pag hindi ready magbago, pag hindi ready to be personally accountable sa mga actions, hindi kayo magkakaintindihan Kasi hindi niya nakikita na dapat na siyang mag-level up, na dapat siyang magbago, na may mali. Okay? Mahirap to. Number 1, para magkaroon ng kasunduan and for you to meet each other halfway, dapat yung person na kailangang magbago at mag-adjust, may realization na kailangan niya magbago at mag-adjust. Kung in denial siya na may mali sa sistema niya, walang magbabago. Okay? Mahirap yon. Or the change could be very temporary na parang para lang wag kang magalit. And then eventually, kasi wala naman siya nakikitang mali. So, unti-unti babalik siya sa dating ugali niya. Kasi wala naman talagang dapat baguhin sa kanya sa perspective niya. Okay? Capricorn, I feel you're manifesting abundance sa family. Makuha mo na yung mga financial goals mo because you wanna share it with your family, mga taong malapit sa'yo. Naghihintay ka ng good news, no? And with this kind of energy, I feel nagawa mo naman yung part mo. Kumbaga, naghihintay ka na lang ng ani or harvest time. Okay? Right now, may isang energy na nagpapa-sad sa'yo. Do sabi mo, sige, pag hindi nangyari to, may plan B ka, plan C, plan D. Marami kang iniisip on how to make things work in your favor. Okay? Hindi lang dasal-dasal. Kumbaga, very Capricorn energy, no? Practical. Hindi ka naniniwala sa dasal-dasal lang. Kailangan ng hard work. Okay? The feminine in this connection, I feel, nalulungkot siya, especially kung may involved na kasal or mga bata. Sabi niya, sige, planuhin na lang niya yung buhay niya kung hindi ganun ready to take personal accountability at mahalin siya ng tama ng masculine, unahin na lang niya ang sarili niya at mga bata. Okay? Nakikita naman ni masculine kung gaano yung effort. Ay, nakikita ng masculine kung gaano yung effort ng feminine sa connection na to. Pero, hindi ko nakikita na pinapahalagahan niya. Bakit? May mga, sabi ng feminine, focus na lang siya sa sarili niya. Kabuhayan, kaperahan, personal glow up, pera, moving forward, ayusin ang sarili, finding the wisdom, working on her maturity. Okay? May mga doubts ang ating mga Capricorn kung matatapos pa ang conflict sa relationship na to. Harmony, Madagascar, rose quartz. Okay? So, until the end of March, Capricorn, meron ka mga hinihintay na good news about relationship, and it feels like, sabi mo, parang bibigyan mo na ng ultimatum ang relasyon na to. Kapag bandang March at hindi pa ito nagbago, after all ng pag-uusap, heart-to-heart talk, wala pa rin nangyari, wala pa rin nangyaring hustisya, and someone didn't really make things right sa relationship na to, mapapagod ka na, uumpisahan mong maging malamig, hindi na i-bring up ang mga topic na to, you're 1 foot at the door, and I feel you'll take a leap of faith na it's either a new way of thinking na tanggapin na lang ang tao na to as is, na kahit hindi siya magbago. And for most of you, magte-take a leap of faith sa like mas healthy, no? Na kahit solitude lang, kahit ikaw lang mag-isa, kahit walang jowa, no, na parang basta walang stress. I feel, yun ang gagawin ng most of you. Especially sa side ng feminine. Okay? Ano more clarification? Someone is walking away from a toxic connection already. But,
kumbaga, again, ultimatum, hihintayin kung magbibigay pa ng effort or not. But I feel until the end of March, pag hindi natanggap ang effort na to, someone is 1 foot at the door willing to run away from this connection. Ang sad, okay. But, you know, it is what it is. Kasi yung magiging outcome na maganda ng relasyon na to ay nasa free will nyo naman. Again, nandun din kasi yung isang issue about the masculine na very stubborn na baguhin ang kanyang old toxic ways. Wala daw kasi siyang nakikitang mali, no? Na parang magkaroon man ng pagbabago, very temporary. At hindi mababago ang cycle na to if walang commitment na baguhin at ayusin ang energy at tanggalin ang toxicity. Okay? Ang nakikita ko lang dito ay malupit na ultimatum na kapag walang nabago sa sitwasyon, toxic pa rin, pabaya pa rin, emotionally absent pa rin, someone will walk out the door. Magkakaroon siya ng new beginning, napipiliin niya ang kanyang sarili, ang kanyang peace of mind. Okay, dokie. So that would be the Capricorn reading for the month of December. Hopefully, no, ang ating bonus reading ay better. Okay, ingat sa mga scammers at nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angel.